Bisit ka talagang, Dahlia ka! Wala lang naman sinaing! Ano bang silbi mo rito kung wala kang ginagawa? Wala ka kasing ibinigay na pera, Tonyo. Paano ako makakapagluto kung wala tayong pambili ng ulam at bigas? Hindi ka malang dumiskarte para may maipangsaing tayo? Kung hindi ka pa naman nuknukan ng tanga! Walang kwentang tao! Tonyo, ano ba nasasaktan ako? Tama na po! Huwag niyo pong sasaktan si Mama! Isa ka pang pabigat sa buhay ko! Palamunan! Walang kwenta! Mama! Anak, ang sama niyo! Sinasaktan niyo si Mama! Ang tali mo makatitig ha! Halika nga dito, bata ka! Enrico, itiwan niyo Dito ka! ako! Nasasaktan po ako! Tonyo, maawa ka naman sa anak natin. Bakit ka ba nagkakaganyan sa amin? Hindi ka naman dating ganyan. Kung ano man ang problema mo, pag-usapan natin. Hindi mo masusolusyonan ng problema kung idadaan mo sa pagwawala mo. Pagod na ako sa inyong dalawa! Pare-pareho kayong walang kwenta! Bakit? Ano ba? Bitawan mo ang anak natin! Di bitawan! Ano ba mo? Anak! Oh, Diyos ko! Diyan na nga kayo! Mga walang pakinabang! Nene! Palamunan! Nene! Diyos ko! Nene! Agad siyang lumapit sa anak at niyakap ito ng mahigpit. Samantalang ang asawa niya ay tuluyan ng umalis ng bahay at galit pa rin. Nene, anak! Naku, pasensya na. Hindi dapat nangyari ito. Habang sinusuri ang sugat ng kanyang anak, napansin niyang dumadaloy ang dugo mula sa ulo nito. Ramdam niya ang takot at pangamba sa kanyang dibdib. Mama, masakit po. Gagamutin kita. Wala kasi tayong pambayad sa ospital kung dadalhin kita doon. Tsaka malayo ang ospital. Nagmamadaling kumuha si Dahlia ng malinis na tuwalya at idiniin ito sa sugat ni Nene para maampat ang pag-agos ng dugo. Patuloy siyang nanginginig habang hawak ang ulo ng anak. Kayanin mo lang, anak, ha? Malayo naman ito sa bituka. Ang sama ni Papa. Ang sama-sama niya. Habang hawak ang tuwalya sa ulo ni Nene, kumuha siya ng mga dahon ng bayabas sa kanilang likod bahay. Piniga niya ito at ginamit ang katas bilang panlinis ng sugat. Isang lumang paraan na natutunan niya mula sa kanyang sariling ina. Matapos linisin ang sugat ni Nene, tinalian niya ng panyo ang ulo ng anak upang mapigilan ang pagdurugo. Mahigpit siyang nakahawak kay Nene habang nakaupo sila sa sahig. Parehong umiiyak, ngunit unti-unting tumigil sa pag-iyak si Nene. Salamat po, Mama. Pagpasensya mo na ang tatay mo. Hindi naman siya dating ganyan. Nagbago lang siya nang matuto na siyang magbarkada sa baryo. Habang hawak ang anak, ipinangako ni Dahlia sa sarili na gagawin niya ang lahat para protektahan si Nene. Hinding-hindi niya hahayaang mangyari ulit ito. Mama, ayoko na po. Ayoko na pong makitang sinasaktan kanya. May problema lang siguro ang tatay mo na hindi niya masabi sa akin. Kaya nagiging aburido siya. Dati naman siyang mabait, hindi ba? Kaya umasa ka na babalik sa dati ang tatay mo. Magbabago pa uli siya, Nene. Pero natatakot na po ako. Paano kung masaktan kanya ng sobra? Paano kung iwanan na lang kaya natin siya, Mama? Hindi pwede, anak. Kawawa naman ang tatay mo kapag iniwan natin siya. Isa pa, wala tayong mapupuntahan kung aalis tayo rito. Intindihin na lang natin ang tatay mo, ha? At saka ang problema, hindi yan tinatakasan. Bagkus sinaharap at sinusolusyonan. Huwag nating iwan ang tatay mo, anak. Kawawa naman siya. Natakot po kasi ako sa ginawa niya sa inyo kanina. Tsaka,
Nakatatakot po ang itsura niya. Nalilisik po ang mga mata niya habang pinapagalitan kayo. Iwan na lang po natin si tatay. Baka hindi lang yun ang gawin niya sa atin, Mama. Anak, kung meron lang talaga tayong mapupuntahan, wala rin kasi akong kamag-anak na pwede nating puntahan. Tiisin na lang natin ang tatay mo. Huwag na lang nating gawin ang mga bagay na ayaw niya. Nang sa ganon, hindi na siya nagagalit sa atin. Wala nang nagawa si Nene sa sinabi ng kanyang ina. Nakatulog na lamang sila na magkayakap habang ang kanilang ama ay nasa baryo at bumalik sa kainuman nito. Kinabukasan, maagang bumangon si Dahlia upang simulan ang araw. Kailangan niyang magtrabaho sa taniman ng gulay para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Bitbit ang mga gamit sa pagtatanim, kasama niya si Nene na parang anino sa kanyang tabi. Tahimik si Dahlia sa kanyang pag-alis, ngunit baka sa kanyang mukha ang bigat ng kanyang iniisip. Sa taniman, dumating ang mga kapwa-ina na nagtutulungan sa pag-aawan ng damo. Habang abala sa ilalim ng araw, patuloy silang nagtatrabaho ng mabilis upang matapos bago pa dumilim. Sa kabila ng pagod, alerto ang kanilang mga mata habang ang kanilang puso ay nag-aalala para sa kanilang mga anak at tahanan. Tahimik na nagtatrabaho si Dahlia, pilit na itinatago ang kanyang mga iniisip. Nang dumilim na, nagpasya silang bumalik sa kanilang tahanan. Habang naglalakad pabalik, abot-abot ang tibok ng puso ni Dahlia na tila may masamang kutob. Nagtatalo sa kanyang isipan ng mga pangakong binitawan sa anak at ang realidad sa kanilang kalagayan. Pagdating nila sa bahay, narinig nila ang malakas na ingay mula sa loob. Paglapit nila, naabutan nila si Tonyo na nagwawala. May hawak na itak at halatang wala sa tamang katinoan. Halos hindi na nito makilala si Dahlia at si Nene. Puno ng galit ang kanyang mga mata at walang pakundangan niyang pinagtatataga ang dingding at kasangkapan. Kayo tinatarantado ko! Papatay ko kayo! Sinimula ng Tonyong walang habas na pagtaga sa loob ng kanilang bahay. Winasak ang mga gamit at halos wala nang matira. Nanginginig naman sa takot ang mag-inang Dahlia at Nene habang nakikita ang nangyayari. Ma, nakatatakot na talaga si Papa. Sinira niya na yung bahay natin. Anak, tahimik ka lang. Dahan-dahan tayong lalayo. Mama, umalis na tayo rito. Iwan na po natin si Papa. Oo anak, aalis na tayo. Napansin ni Dahlia na tila naghahanap si Tonyo ng susunod na tatagain. Galit na napatingin ito sa kanilang direksyon. Walang ibang pagpipilian si Dahlia kung hindi ang iligtas si Nene. Nene, kailangan na nating umalis. Ngayon na! Hinila ni Dahlia si Nene palayo. Papunta sa kagubatan sa likod ng kanilang tahanan. Subalit bago pa sila makalayo ng tuluyan, napansin ni Tonyo ang kanilang pagtakas at agad na humabol, hawak pa rin ang itak. Walang aalis! Bumalik kayo rito kung ipapatay ko kayo! Balik! Balik! Mas bumilis ang takbo ni Dahlia at Nene. Habol ang takot at kaba. Ang ingay ng mga yapak ni Tonyo at ang kaluskos ng itak ang nagpapabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Nene! Nene, takbo! Huwag kang titigil! Huwag kang lilingon! Ano pong nangyayari kay Papa? Hindi ko alam anak, pero hindi na tayo ligtas kung mananatili tayo rito. Baka po totoo yung sabi ng mga kasama mo. Na napasasama na po si Papa sa mga barkada niyang adik. Dahlia! Kapag hindi kayo bumalik, papatayin ko kayo! Bilisan mo anak! Bilisan mo! Opo! Sa kanilang pagtakas, ramdam ni Dahlia ang bigat ng kanyang desisyon. Alam niyang ito na ang tamang panahon
upang iwanan si Tonyo at iligtas ang kanilang buhay mula sa bangungot na kanilang kinakaharap. Sa gabing yun, habang nagtatago sa dilim ng kagubatan, tahimik na nakaupo si Dahlia. Yakap-yakap si Nene. Wala nang bakas si Tonyo, pero alam ni Dahlia na kailangan nilang magtago at magpatuloy sa pagtakas. Yun na ang gabing nagpasya siya. Hindi na sila babalik. Wala nang dahilan para manatili pa. Ang galit at karahasan ni Tonyo ang naging hudyat ng panahon para tuluyan na silang makalaya. Sa kanilang pagtakas, dala nila ang pangako na hindi na mauulit ang gabing yun. Sa kalaliman ng gabi, patuloy silang lumayo mula kay Tonyo. At nang maramdaman nilang wala nang sumusunod sa kanila, dahan-dahan na silang naglakad hanggang sa makarating sa isang kalsada. Hindi na nga nila inisip ang hirap ng kanilang pinagdadaanan. Ang tanging nasa isip lang ng mag-ina ay makalayo sa lalaking nais silang patayin ng walang malinaw na dahilan. Mama, masakit na po ang mga paa ko. Baka po habulin pa po tayo ni Papa. Ayoko na pong tumakbo. Anak, alam kong pagod ka na. Pero konting tiis na lang ha. Hindi na tayo babalik doon. Malayo na tayo sa kanya. Kaya huwag ka nang matakot. Huminto si Dahlia sa tabi ng daan at dahan-dahang ibinaba ang dalang bag. Kinuha niyang natitirang tubig at iniabot kay Nene. Uminom ka na muna, anak. Kakayanin natin ito. Pangako ko, maghahanap tayo ng sasakyan. Makakababa din tayo sa bayan. Opo, Mama. Pero paano kung biglang lumabas si Papa? Paano kung nandyan lang siya sa likod natin? Hindi, anak. Malayo na tayo. Hindi niya na tayo masasaktan. Magkasama tayo at hindi kita pababayaan. Kapag nakakita na tayo ng sasakyan, mabilis na tayo makakaalis dito. Kakayanin natin ito, Nene. Malapit na tayong makaligtas. Napatigil sila sa kanilang paglalakad nang makarinig sila ng mga yabag mula sa hindi kalayuan. Mabilis na tumayo si Dahlia. Hinila niya si Nene papalapit sa kanya at sinubukang lumingon sa paligid. Ngunit wala silang nakita na kahit na ano. Mama, Wala yun, anak. Siguro hayop lang. Oo, kung ano, huwag kang matakot, ha? Hawakan mo lang ang kamay ko. Magpahinga tayo ng konti tapos magpapatuloy na tayo. Sana'y may dumaan ng sasakyan para makasakay na tayo at makalayo na ng tuluyan. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Kahit mabigat ang mga paa at matindi ang pagod, patuloy si Dahlia sa pagbibigay ng lakas ng loob kay Nene. Habang lihim na nananalangin na makakita na sila ng kahit anong sasakyan. Ang rough road ay tila walang katapusan. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman nilang unti-unti na silang nakalalayo sa panganib na dala ni Tonyo. Konting tiis na lang, Nene. Makakaligtas na din tayo. Kailangan lang nating magpatuloy. Nang makakita sila ng isang kotseng dumadaan sa hindi kalayuan, agad silang tumigil at naghintay na mapansin sila. Sa kanilang mga mata, ang kotse ay tila liwanag sa gitna ng kanilang madilim na kalagayan. Sa huling saglit, binigyan sila ng pag-asa ng kotse na sila'y makatatakas mula sa anino ni Tonyo. Anak, eto nang hinihintay natin. Baka pwede tayong makisabay sa kanya. Pero Mama, sino po kaya siya? Parang nakatatakot po ang itsura ng sasakyan. Wala na tayong ibang pagpipilian, anak. Huwag kang mag-alala, ha? Basta mag-iingat tayo. Kailangan na nating makalayo rito. Nang huminto ang sasakyan sa harap nila, dahan-dahang bumaba ang bintanang salamin. Isang hindi namumuka ang lalaki ang nakatingin sa kanila mula sa loob.
Halos natatakpan ng anino ang kanyang muka. Mukhang pagod na kayo. Saan ba kayo pupunta? Paumanhin ho. Pwede ho bang makisabay papunta sa bayan? May humahabol po kasi sa amin. Gusto kaming patayin. Tumakas lang po kami sa kanya. Tahimik na tumango ang driver at binuksan ang pinto para sa kanila. Nang sumakay sila sa loob ng sasakyan, agad na naramdaman ni Dahlia ang kakaibang pakiramdam. Ang loob ng sasakyan ay puno ng mga lumang gamit, mga litrato na nakakabit sa dashboard, isang lumang radyo na tumutugtog ng malungkot na awitin mula sa dekada 70 at ang mga bagay na tila nagkukwento sa isang malalim at masalimuot na nakaraan. Mama, bakit po ganito? Parang kakaiba po. Tama na anak, basta hawak lang tayo ng mahigpit ha? Huwag kang bibitaw sa akin. Ang mahalaga, makababa tayo ng bayan. Makalayo tayo sa papa mo. Sana nga, makatakas na talaga kayo sa panganib. Habang umaandar ang sasakyan, napansin ni Dahlia ang isang lumang litrato na nasa dashboard. Isang larawan ng isang masayang pamilya. Isang babae, isang batang lalaki, at ang driver na ngayon ay nagmamaneho. Ngunit ang mukha ng babae at ng bata ay parang kinaskas at nasira na parang may galit na nag-alis sa kanila sa larawan. Matagal na ho ba kayong nagmamaneho sa lugar na ito? Hindi agad sumagot ang driver. Nakatuon ang mga mata nito sa kalsada. Sa halip, biglang nagbagong tugtog ng radyo. Isang malungkot na himig na tila nagpapahiwatig ng pagkawala at sakit. Oo, matagal na. Nung wala pa yung mga kalsadang yan, dito na ako nagmamaneho. Marami na akong nakitang dumaan at naglaho. Ho? Bakit? May nakakagulat ba sa sinabi ko? Hindi ka ba naniniwala na marami nang dumaan sa kalsadang itong na binabagtas natin na naglaho? Naramdaman ni Dahlia ang bigat sa mga salitang yun. Parang may kakaibang lungkot at galit na nakatago sa boses ng driver. Napatingin siya sa rearview mirror at doon nakita niya ang mga mata ng driver. Malalim, tila punong-puno ng kasaysayan at sakit na dala ng nakaraan. Mama, gusto ko na pong bumaba. Konting tiis na lang anak. Magpakatatag ka. Malapit na tayo. Habang patuloy na nagmamaneho ang driver, naramdaman ni Dahlia na parang mas tumidilim ang paligid, na parabang hindi na sila dadaan sa bayan kung hindi papunta sa isang lugar na hindi nila kilala. Ang bawat kalawangin at lumang bahagi ng sasakyan ay tila nagiging simbolo ng mga alaala at galit na matagal nang kinikimkim ng driver. Mga alaala na nagsisilbing babala na maaaring hindi sila ligtas sa kanyang piling. Habang unti-unti silang dinadala sa hindi matukoy na destinasyon, naramdaman ni Dahlia ang malamig na haplos ng takot na baka sa kanilang pagtakas ay papunta sila sa mas malaking panganib. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang magpatuloy. Umaasa na ang sasakyan at ang misteryosong driver ay hindi magdadala sa kanila sa kanilang huling hantungan. Tatay po ba kayo? Hindi sumagot agad ang driver. Pinagmasdan niya ang kalsada at parang nag-aalangan kung sasagutin ang tanong ni Dahlia. Ngunit sa kalaunan, nagpa siyang magsalita. Oo, dati. Pero matagal na yun. Nawala na ang lahat sa akin. Nagpatuloy ang sasakyan sa pagtakbo. Pero sa isip ni Dahlia,
Nagsisimula ng mabuo ang kwento ng driver. Napatingin muli siya sa mga litrato. Ang pamilyang nasa larawan, ang mga guhit ng kamay na tila nang gigigil na kumakaskas sa mukha ng babae at bata. Tila ito ang pamilya ng driver. Ngunit ano kaya ang nangyari sa kanila? Nawala sila dahil sa akin. Dahil sa galit ko, hindi ko na sila nahanap. Sinubukan kong hanapin sila, pero wala na. Hindi ko na nabawi ang pamilya ko. Nagulat si Dahlia sa narinig. Sa isang iglap, parang nakita niya ang sarili sa driver. Isang taong pinangungunahan ng galit, na ang galit na yon ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang pamilya. Ngayon, naglalakbay na lang ako. Hinahanap sila o kahit ano man ang kapalit ng pagkawala nila. Pero alam kong wala na. Hindi na sila babalik. At kahit saan ako magpunta, lagi kong dala ang alaala ng galit ko na naglayo sa amin. Dito na napagtanto ni Dahlia ang totoo. Ang driver na ito ay parang si Tonyo. Isang ama na nalunod sa sariling galit at nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang pamilya. Ngunit ang pagkakaiba, si Dahlia ay may pagkakataong tumakas at iligtas ang sarili at ang anak, habang ang driver ay naiwang mag-isa, patuloy na naglalakbay sa isang walang katapusang paghahanap. Habang patuloy na tumatakas sina Dahlia at Nene, sa kabilang dako naman, naiwan si Tonyo sa kanilang bahay, puno ng galit at hindi mapakali. Sa kanyang isipan, unti-unti nang nawawala ang imahe ng kanyang pamilya, napapalitan ng puot at pagkawala ng kontrol. Hindi niya lubos maintindihan ang sarili niyang mga kilos, ang galit na parang walang patutunguhan at ang matinding kagustuhang sakta ng mga taong dati niyang minahal. Nang gabing yun, bumalik si Tonyo sa kanilang bahay, ngunit sa kanyang pagbalik, parang may nagbago sa paligid. Ang dating mainit at masayang tahanan ay naging malamig at tahimik. Wala na sina Dahlia at Nene, at ang katahimikan ng bahay ay tila nagsasalita ng pagkawala. Ang mga pader ay may bakas ng pagkasira. Ang mga gamit ay nagkalat at wasak-wasak. At ang mga muebles ay nag-iba. Dahil sa walang habas na pagtatataga niya kanina, doon niya napagtanto na iniwan na siya ng kanyang pamilya. Unti-unting napalitan ng kanyang galit ng malalim na kalungkutan at pagsisisi. Naupo si Tonyo sa lamesa na ngayoy basag-basag na at ang itak na ginamit niya sa pananakit ay nakapatong sa harap niya. Pinagmamasdan niya ang paligid at ngayon niya lang naramdaman ang bigat ng kanyang mga ginawa. Dahan-dahang bumagsak ang katotohanan sa kanya. Ang galit niyang dahilan kung bakit nawala ang kanyang pamilya. Ang mga bakas ng pagkawasak sa kanilang bahay ay nagiging simbolo ng pagkawasak din ng kanyang pamilya. Sa wakas, napagtanto niya na ang galit na yon ay wala nang maidudulot kung hindi sakit at pag-iisa. Ano itong nagawa ko? Sinira kong pamilya ko. Wala lang natira. Lahat ay natumba dahil sa pagtataga ko sa kanila. Halos mapatay ko ang makina ko. Saan sila ngayon pupunta? Anong gagawin ko? Bakit tumantog sa ganitong lahat? Paano ko ayusin ang pamilya ko? Saan ko sila hanapin? Saan ko susundan ang mag-ina ko? Masama ko! Ang sama-sama ko! Habang sinisisi ni Tonyo ang sarili,
Dinadama niya ang bigat ng kanyang ginawa. Biglang kumulog at kumidlat, ngunit wala na siyang masilungan ng gabing yun dahil sinira na ang lahat na bahagi ng kanilang bahay. Naisip niya ang kanyang mag-ina. Paano kung naabutan sila sa gitna ng kagubatan at wala man lang masilungan? Lalong bumigat ang kanyang dibdib sa pagmuni-muni sa mga nangyari at nangyayari. Sa kabilang dako naman, habang patuloy na pinabagtas ng kalawangin at lumang sasakyan ng madilim na kalsada, bigla itong bumagal at nagkaaberya. Napansin ni Dalia at Nene na unti-unting humihinto ang sasakyan sa gilid ng daan. Nagkatinginan sila at parehong nag-aalala sa biglaang pangyayari. Nasiraan tayo. Kailangan kong tingnan kung anong problema. Pero wag na wag kayong bababa ng sasakyan. Delikado rito. Baka kung ano pang mangyari. Bakit po? Baka kailangan nyo ng tulong. Hindi nyo kailangan mag-alala. Ako na ang bahala rito. Basta't wag kayong bababa kahit na anong mangyari. Lumabas ang driver mula sa sasakyan at iniwan ang pinto ng kotse na nakabukas. Sinimulan niyang tingnan ang makina habang si Dalia at si Nene ay nananatili sa loob ng sasakyan, tahimik na nagmamasid. Si Dalia, bagamat kinakabahan, ay pilit na ipinapakita kay Nene na kalmado siya. Ngunit ramdam niyang kakaibang pakiramdam na tila may mali. Mama, natatakot po ako. Parang may masamang mangyayari po dito sa atin. Huwag kang mag-alala, anak. Basta sumunod lang tayo sa sinabi niya. Pero mag-iingat tayo, ha? Kapag may naramdaman kang kakaiba, sasabihin mo sa akin. Sa labas, naririnig nilang nagkukumpuni ang driver ng sasakyan. Ilang minuto pa ang lumipas. Ngunit tila walang nangyayari sa pag-aayos. Ang bawat tunog ng mga gamit at ang kaluskos sa paligid ay dumadagdag sa kaba ni Dalia. Habang naghihintay sina Dalia at Nene, unti-unting bumibigat ang hangin sa loob ng sasakyan. May kung anong hindi maipaliwanag na takot ang bumabalot kay Dalia. Parang may nagbabadya ng panganib sa labas. At ang pag-iisip niya na sila'y hindi makakatakas ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Bagamat sinabi ng driver na manatili sila sa loob, ay hindi mapigilan ni Dalia na tanungin ang sarili. Tama bang nagtiwala kami sa kanya? Habang tumatagal ang oras, patuloy na nagbabantay si Dalia sa bawat kilos ng driver. Isang bagay ang biglang nakatawag ng kanyang atensyon. Isang maliit na papel na nakasiksik sa gilid ng upuan. Dahan-dahan niyang kinuha ito at binasa. Ito ay isang sulat na tila isinulat ng isang bata na puno ng takot at pagmamakaawa. Papa, huwag mo kaming saktan. Ayoko nang maglaro ng ganito. Biglang lumamig ang pakiramdam ni Dalia. Nabuhayan siya ng takot at duda sa tunay na motibo ng driver. Ngayon, hindi na lang siya nag-aalala sa pagkasira ng sasakyan, kung hindi pati na rin sa kaligtasan nila ni Nene. Anak, kapag sinabi kong takbo, tatakbo tayo, ha? Huwag kang lalayo sa akin. Opo, Mama. Tatakbo po tayo. Sa labas ng sasakyan, naririnig pa rin ng driver na tila nag-aayos. Ngunit masyadong tahimik ang paligid. Hindi na sigurado si Dalia kung totoo bang inaayos nito ang sasakyan o kung ano ang binabalak ng driver. Habang patuloy sa pag-aayos ang driver sa labas ng sasakyan, biglang narinig ni Dalia at Nene ang mga kakaibang tunog mula sa kagubatan. Mga malalalim na ungol na parang mga hayop na gutom at mabangis na umaatungal sa dilim at papalapit sa kanila.
lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Dahlia at ang kanyang takot sa driver ay napalitan ng mas matinding takot sa mga kakaibang nilalang na tila papalapit sa kanila. Mama, ano po yun? May mga hayop po ba dito? Anak, huwag kang mag-alala ha. Safe tayo dito sa loob. Manatili ka lang sa tabi ko. Huwag kang lalayo. Habang nakatitig si Dahlia sa bintana, nakita niya ang driver na biglang napatigil sa ginagawa. Napalingon ito sa direksyon ng mga tunog at sa isang iglap, kitang-kita ni Dahlia na may mga aninong gumagalaw sa gilid ng kalsada, mabilis at tila lumilipad sa ere. Buwisit! Andito na sila! Agad na bumunot ng patalim ang driver mula sa kanyang bulsa at sinubukan niyang labanan ang mga kakaibang nilalang. Lumabas mula sa mga anino ang ilang mga aswang, matutulis ang mga pangil, mahahaba ang mga kuko at mapula ang mga mata na nagliliyab sa dilim. Oh, Diyos ko! Aswang? Totoo ba ito? Habang patuloy na nakikipaglaban ng driver sa mga aswang, ay kitang-kita ni Dahlia kung paano nito sinubukang ipagtanggol ang kanilang sasakyan. Ang driver ay may kakaibang lakas, ngunit ang mga nilalang ay mas marami at mas mabangis. Tumama ang ilang aswang sa bintana ng kotse, kumakatok at pilit na binubuksan ang mga pinto. Hindi anak, walang makapapasok dito. Manatili ka lang sa tabi ko. Huwag kang bibitaw kahit anong mangyari. Sa labas, maririnig ang tunog ng paglagitnit ng metal at ang mga matitinis na sigaw ng mga nilalang na parang nagagalit sa driver. Habang nagaganap ang laban sa labas, sinubukan ni Dahlia na manatiling kalmado. Ngunit ramdam niya na nasa bingit sila ng kapahamakan. Hindi niyo sila makukuha! Lalabanan ko kayo! Nagpatuloy ang laban, ngunit alam ni Dahlia na hindi magtatagal ay bibigay ang driver at ang sinasakyan nila. Pilit niyang hinahanap sa kanyang isipan ang anumang paraan para makaligtas. Ngunit ng mga sandaling yun, ang tanging magagawa niya ay manatiling malapit kay Neni at umasa na malalampasan nila ang bangungot na iyon. Habang patuloy ang laban sa labas ng sasakyan, nakita ni Dahlia na nasaksak ng driver ang isa sa mga aswang. Ang nilalang ay sumigaw ng malakas bago tumakas. Sinundan naman ang iba pang mga aswang. Natapos ang laban, ngunit kapansin-pansin ang mga sugat at kalmot na natamo ng driver. Manong, ayos ka lang ba? Marami kang sugat. Manong, sugatan ka na po. Baka po kailangan mo po ng tulong. Sa halip na humingi ng tulong, tahimik na lumapit ang driver sa sasakyan. Binuksan ang pinto at sumakay sa loob. Napansin ni Dahlia at Nene ang kanyang mga sugat, malalim at nagdurugo na tila napakasakit. Ngunit imbes na maghanap ng lunas, ay kinuha ng driver ang isang bote ng mabahong likido mula sa bulsa at ipinahid ito sa kanyang mga sugat. Wala ito. Kayang-kaya ko to. Agad na napuno ng mabahong amoy ang loob ng sasakyan. Halos hindi na makatiis si Dahlia at Nene sa tindi ng amoy. Ang likido ay tila may kakaibang sangkap na agad-agad na nagpagaling sa mga sugat ng driver. Ilang sandali lang ay naghilom na ang mga ito na para bang walang nangyaring laban. Ano yung ipinahid mo? Parang naghilom agad ang sugat mo. Mama, parang may kakaiba po kay Manong. Parang hindi po siya normal. Matapos pahira ng likido ang lahat ng sugat, agad na pinaharurot ng driver ang sasakyan.
Mabilis na tumatakbong sasakyan sa kalsada. Halos humahagibis sa bilis. Ang takot na nararamdaman ng mag-ina ay bumalik ng mas matindi. Ang kanilang pag-aalala para sa driver ay napalitan ng matinding kaba. Hindi lamang para sa driver, kundi para na rin sa sariling kaligtasan. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo sa akin. Hindi na tayo gagambalain ng mga demonyong aswang na yun. Sa tono ng boses ng driver at sa mga nangyari, hindi mapigilan ni Dalia at Nene na magduda at matakot. Sa bilis ng takbo ng sasakyan at sa kakaibang pangyayari, napagtanto nila ang kanilang kasama ay maaaring hindi isang ordinaryong tao at ang bawat minuto ay nagiging isang pagsubok sa kanilang katatagan. Anak, manatili ka lang sa tabi ko. Huwag kang bibitaw sa akin. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kalsada, muling bumalik ang takot sa puso ni Dalia at Nene. Hindi na nila alam kung kanino sila dapat na matakot. Sa mga nilalang na umatake sa kanila o sa driver na kasama nila. Sa bawat segundo, nagiging mas malinaw sa kanila ang kanilang kaligtasan ay hindi pa rin tiyak at ang tanging magagawa nila ay mag-ingat at manalig sa bawat desisyon na kanilang gagawin. Ang gabing yun ay hindi pa tapos at ang tunay na panganib ay maaaring nasa mismong loob ng sasakyan kasama nila. Maya-maya, unti-unting napansin ni Dalia na hindi sila papunta sa bayan gaya ng kanyang inaasahan. Sa halip, tila papasok sila sa isang mas madilim at mas nakatatakot na lugar. Isang kalsadang walang ilaw at napapaligiran ng mga puno na halos natatakpan na ang kalangitan. Manong, hindi po ito ang daan patungo sa bayan. Saan niyo po kami dadalhin? Huwag kang mag-alala, Dalia. Dadalhin ko kayo sa lugar kung saan wala nang manggugulo sa atin. Wala nang taong susunod sa inyo. Wala nang papatay sa inyo. Naramdaman ni Dalia ang bigat ng sinabi ng driver. Lalo na nang makita niya ang kanyang pagngiti na para bang may itinatagong masamang balak. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya habang dahan-dahan siyang nilalamon ng takot. Manong, pakiusap. Ibaba niyo na lang kami rito. Mas okay na po kaming maglakad papuntang bayan. Wala pa akong isinakay na nakaligtas sa akin. At wala ring makagagambala sa atin sa lugar na pupunta natin. Nanlamig si Dalia. Parang bumagsak ang lahat ng kanyang pag-asa nang marinig ang mga salitang yun mula sa driver. Alam niyang nasa malaking panganib sila ni Nene at wala silang paraan para makatakas. Pilit niyang iniisip kung ano ang pwede niyang gawin. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, lalo silang napapalapit sa lugar na hindi niya alam. Mama! Mama, natatakot po ako. Saan po ba tayo pupunta? Mama! Anak, kalma lang ha. Mag-iisip ako ng paraan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Nakatingin si Dalia sa paligid. Sinusuri ang bawat detalye ng daan at iniisip kung paano sila makatatakas. Ngunit habang nagtatagal, unti-unti niyang napapagtanto na ang pagkakataong makaligtas ay lalo pang lumiliit. Sa bawat liko ng sasakyan, papalapit ng papalapit sina Dalia at Nene sa isang lugar na hindi nila alam. Isang lugar na nagdadala ng mas matinding takot kesa sa iniwan nila. Ang driver na akala nila'y mapagkakatiwalaan ay unti-unti nang nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Isang taong mas mapanganib at walang intensyon na palayain sila. Manong, pakiusap. Hayaan niyo na kaming bumaba. May anak po ako. Wala kaming kasalanan. Hindi na kayo makababalik pa.
Sa lugar na pupunta natin, doon na kayo magpapahinga. Walang tao, walang saksi, walang makapipigil sa akin. Ramdam ni Dahlia ang labis na takot. Wala na siyang ibang pagpipilian kung hindi ang maghintay ng tamang pagkakataon para muling tumakas. Kahit alam niyang mas peligroso ito kaysa sa dati. Ngunit ang mga salitang naririnig mula sa driver ay nagpapatunay na ang kanilang buhay ay nasa bingit ng kamatayan. Habang patuloy ang pagtakbo ng sasakyan papunta sa mas nakatatakot na lugar, naramdaman ni Dahlia na ang bawat saglit ay mahalaga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba, ngunit sa likod ng takot ay may bumubulong na determinasyon at pangakong hindi siya susuko at hindi niya hahayaang may mangyari kay Nene. Habang umiikot ang gulong ng sasakyan, alam ni Dahlia na kailangan niyang lumaban para sa buhay nilang mag-ina. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng pagkakataon para muling subukang tumakas. Habang binabantayan niya ang kilos ng driver, napansin niyang isang bagay na maaaring makatulong sa kanilang pagtakas. Anak, makinig ka. May naisip akong paraan para makalabas tayo rito. Pero kailangan mong sundin ako ng mabuti, ha? Opo, Mama. Ano pong gagawin natin? Kapag huminto ulit ang sasakyan, kahit saglit lang, babalik tayo sa ginawa natin kanina. Pero mas mabilis tayong tatakbo, ha? Kailangan nating makalayo bago pa siya makapag-react. Kapag sumenyas ako, sabay tayong lalabas at tatakbo papunta sa mga puno. Huwag kang titigil kahit na anong mangyari. Habang hinihintay ni Dahlia ang tamang pagkakataon, nagpatuloy sila sa biyahe hanggang sa makita ni Dahlia ang kalsada ay nagiging mas magaspang at bumabagal ang takbo ng sasakyan. Nang huminto ito sa isang malalim na hukay, mabilis niyang sinenyasan si Nene. Mabilis nilang binuksan ang pinto at tumakbo patungo sa gilid ng kalsada, papunta sa kagubatan. Sa likod nila, narinig nilang malakas na sigaw ng driver, pero hindi na sila lumingon. Ngayon na, Nene! Bilis! Takbo! Hoy! Bumalik kayo rito! Habang tumatakbo, naramdaman ni Dahlia ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Alam niyang wala nang atrasan. Kailangan nilang makalayo sa sasakyan at sa driver na may masamang balak. Bigla nilang narinig ang mabangis na ungol mula sa likuran. Napalingon si Dahlia at nakita ang mga nilalang na nakasagupan ng driver kanina. Mga aswang na may matutulis na pangil at nagliliyab ang mga mata. Dahan-dahang papalapit sa kanila. Oh, Diyos ko! Andito na naman sila, Nene! Takbo! Takbo ng mabilis! Takbo! Bago pa man sila makatakbo ng malayo, biglang tumigil si Nene. Napatingin sa paligid na parang may hinahanap. Napansin niyang tila napapalibutan na sila ng mga nilalang mula sa iba't ibang direksyon. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot habang dahan-dahang bumalik si Dahlia sa kanya. Mama, napapalibutan na nila tayo. Ano pong gagawin natin? Anak, kailangan natin ng tulong. Pero sino? Paano? Biglang narinig nilang isang malakas na tawa mula sa likuran. Tumatawa ang driver na tila nagpapakita ng tagumpay at kasamaan. Lumabas siya mula sa dilim. May hawak pa ring patalim habang ang mga aswang ay tila sumasaludo sa kanyang presensya. Akala nyo ba makatatakas kayo, ha? Wala kayong pupuntahan. Ang mga nilalang na yan, ako lang ang may kontrol sa kanila. Kaya bumalik na kayo sa sasakyan kung ayaw niyong maging hapunan nila. Bakit mo
mo ginagawa ito? Ano bang kailangan mo sa amin? Pakiusap. Hayaan mo na lang kaming makaalis. Kailangan ko? Ikaw at ang anak mo ang kailangan ko. Alam mo bang walang ibang makatataka sa akin? Wala pang nakaligtas at hindi kayo magiging iba. Bumalik na kayo o baka gusto nyo maging pagkain ng mga hayop na yan? Habang lumalapit ang mga aswang, napagtanto ni Dahlia na wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi nila kayang labanan ang mga nilalang na ito. Wala siyang magawa kung hindi sundin ng driver. Kahit alam niyang masama ang kalalabasan nito. Pero bakit? Hindi namin gustong sumama sa'yo. May anak ako. Pakiusap, Manong. Wala na kayong magagawa. Wala na kayong ibang mapupuntahan. Bumalik na kayo sa akin. At baka sakaling mabuhay pa kayo ng mas matagal. Walang magawa si Dahlia kung hindi ang bumalik sa sasakyan. Kahit na ang bawat hakbang ay punong-puno ng takot. Ang mga aswang ay unti-unting umaatras. Binibigyan sila ng daan pabalik sa loob ng sasakyan. Alam ni Dahlia na wala siyang kontrol sa sitwasyon, ngunit kailangan niyang subukang protektahan ang kanyang anak. Mama, ano pong gagawin natin ngayon? Anak, kahit na anong mangyari, nandito ako. Huwag kang bibitaw sa akin, ha? Kailangan nating mag-ingat. Pero gagawa pa rin ako ng paraan para makaligtas tayo. Pagpasok nila sa sasakyan, ramdam ni Dahlia ang malamig na presensya ng driver. Alam niyang kailangan niyang manatiling alerto at maghintay ng tamang pagkakataon para subukang makatakas ulit. Isang pagkakataon na kailangang hintayin ng may tiyaga. Habang naglalakbay sila sa madilim na kalsada, unti-unting nararamdaman ni Dahlia ang malamig na simoy ng hangin na tila ba nagbabadya ng panganib. Wala siyang magawa kung hindi ang sumunod sa driver habang yakap-yakap si Nene na nanginginig sa takot. Patuloy silang pumapasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan sa isang lugar na tila pinabayaan na ng panahon. Mama, saan po ba tayo dadalhin? Gusto ko na pong umuwi. Anak, huwag kang mag-alala. Kasama mo ko. Gagawa tayo ng paraan para makaalis tayo rito. Ilang sandali pa, huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang bahay na halos natatakpan na ng mga puno at baging. Ang bahay ay tila hindi na napupuntahan ng tao sa loob ng maraming taon. Ang mga kahoy nito ay nababalot ng lumot at ang mga bintana ay basag-basag na. Tahimik ang paligid na parang ang lugar na yon ay pinaglumaan na ng panahon. Andito na tayo. Ito na ang magiging bagong tahanan ninyo. Magpakailanman. Bakit mo kami dinala rito? Ano ba malak mo sa amin? Wala kayong magagawa. Kung magtangka pa kayong tumakas, magiging katulad kayo ng mga nauna sa inyo. Pilit na itinutulak ni Dahlia ang takot habang pinagmamasdan ng paligid. Napansin niyang may mga buto ng tao na nagkalat sa paligid ng bahay at sa loob. Nakasabit sa kesame ang mga kalansay na tila babala sa sinumang magtatangkang tumakas. Mama, mga buto po niyang tao yan. Natitakot na po ako, Mama. Anak, huwag kang titingin. Manatili ka sa tabi ko. Hindi kita pababayaan. Habang papasok sila sa loob ng bahay, lalo pang naramdaman ni Dahlia ang bigat ng sitwasyon. Ang loob ng bahay ay madilim at puno ng alikabok, at ang amoy ng nag-aagnas na bagay ay bumabalot sa bawat sulok.
Ang mga dingding ay puno ng mga kalawanging kagamitan at sa bawat hakbang nila ay tila may mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. Ito ang bagong tahanan ninyo. Magiging ligtas kayo rito. Huwag lang kayong susubok na tumakas. Dahil kung hindi, matutulad kayo sa mga nauna sa inyo. Bakit mo ginagawa ito? Wala kaming kasalanan sa'yo. Pakiusap, pakawalan mo na kami. Wala nang kawala dito. Wala nang babalikan. Kaya kung gusto nyong mabuhay ng mas matagal, sumunod lang kayo. Habang nagsasalita ang driver, naramdaman ni Dahlia na parang nawawala na siya ng pag-asa. Ngunit hindi niya kayang isuko si Nene. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Kahit gaano kahirap ang kanilang sitwasyon. Mama, natitakot po ako. Ayoko na po rito. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa ko ng paraan. Hindi tayo susuko. Kailangan nating magtiyaga. Habang nasa loob ng lumang bahay na yun, ramdam ni Dahliang matinding takot at kawalan ng pag-asa. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nagbabadya ng kamatayan at panganib, at ang presensya ng driver ay dumadagdag sa bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling matatag si Dahlia para kay Nene. Alam niyang kailangan niyang magpakatatag at mag-isip ng paraan upang makatakas silang mag-ina sa nakatatakot na lugar na yun. Sa kabilang banda, papunta si Tonyo sa bahay ng kilalang albularyo sa kanilang baryo. Hindi siya mapakali, dala ang pangamba at takot sa mga nangyari sa kanyang pamilya. Alam niyang may mali at ito na ang huling paraang naisip niya upang malaman ang totoo. Nang makarating siya sa bahay ni Mang Isko, ang albularyo, kumatok siya ng mahina at ilang sandali pa ay binuksan ni Mang Isko ang pinto. Isang matandang lalaki na kilala sa kanilang lugar. Tonyo, bakit ka nandito? May problema ba? Mang Isko, kailangan ko lang malaman ng totoo. Parang may nangyayari sa akin hindi tama. Pakiramdam ko may sumpa sa akin. Parang sinasapian ako at natatakot ako sa mga nagawa ko, lalo na sa pamilya ko. Pinapasok ni Mang Isko si Tonyo at pinaupo sa isang silya sa loob ng kanyang bahay na puno ng mga anting-anting at iba't ibang halamang gamot. Ano bang nangyari? Ikaw na magkwento. Nagsimula po ito nung isang gabing uminom ako sa tindahan. Bigla na lamang sumakit ang tiyan ko na parang may kumikirot at sobrang tindi ng sakit. May lumapit sa akin na medyo mas matanda lang sa akin ng konti. Tinanong ako kung ayos ako. Sabi ko, sobrang sakit ng tiyan ko. Tapos may humintong lumang sasakyan sa tabi namin. At ano ang nangyari pagkatapos? Lumapit yung driver ng sasakyan. Akala ko tutulong lang siya. Pero binigyan niya ako ng isang baso ng likido. Sabi niya inumin ko raw. Makatutulong raw sa akin para gumaling ako. At gumaling nga ang tiyan ko matapos kong inumin yun. Pero simula nun, parang nag-iba ng lahat. Parang nawala ako sa sarili ko. Lagi na akong galit na parang may bumubulong sa akin para saktan ko ang asawa at anak ko. Hanggang sa buntikan ko na silang mapatay. Tonyo, mukhang hindi ito basta-basta. Ano ang itsura ng driver na yun? May napansin ka bang kakaiba sa kanya? Matanda rin po siya ng konti sa akin. Pero may kakaiba sa itsura niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang may malamig na aura sa kanya. Hindi ko siya masyadong maalala. Pero kakaiba ang mata niya. Tonyo,
Malamang ang driver na yun ay hindi tao. Malaki ang posibilidad na isa siyang aswang. Yung likido na pinainom niya sa iyo, yun ang naging simula ng lahat ng mga pangyayari. Marahil naiinggit ang aswang na yun sa pamilya mo. Binago niya ang pagkatao mo para sirain ka at kunin ang pamilya mo. Aswang. Pero bakit? Paano ko mababawi ang pamilya ko? Mang Isko, tulungan niyo ko. Saan ko kaya sila matatagpuan? Hindi ko na sila nakikita pa eh. Ang aswang na yun, malamang na siya may hawak ngayon sa pamilya mo. Kung totoo ang hinala ko, maaaring dinala niya sa isang liblib na lugar. Sa lumang bahay sa gitna ng kagubatan sa Sitio Pulang Lupa. Hindi ito magiging madali. Kailangan mo silang hanapin at maging handa sa anumang laban. Gagawin ko po ang lahat, Mang Isko. Mabawi ko lamang pamilya ko sa kanila sa kahit anong paraan, kahit anong mangyari. Dalhin mo ito. Ito ang magbibigay sa iyo ng lakas at proteksyon laban sa aswang. Pero tandaan mo, ang labanang ito ay hindi lamang pisikal. Pagtibayin mo ang loob mo at ang isipan. Ang pagmamahal mo sa pamilya ang magiging sandata mo laban sa aswang na yun. Salamat, Mang Isko. Gagawin ko po ang lahat. Hindi ko hahayaang kunin ng aswang na yun ang pamilya ko. Hahanapin ko sila at ililigtas. Mag-iingat ka. Huwag mong kalilimutan ang mga sinabi ko. Sana'y magtagumpay ka. Habang palabas si Tonyo sa bahay ng Mang Isko, naramdaman niya ang bigat ng misyon na nasa harapin niya. Ngunit alam niyang wala ng atrasan. Kailangang hanapin ang kanyang mag-ina at iligtas mula sa kamay ng aswang na nagdulot ng kaguluhan sa kanyang buhay. Habang naglalakad si Tonyo pabalik sa kanyang tahanan, ramdam niyang bagong lakas na nagmumula sa kanyang determinasyon. Alam niyang mahirap ang laban, ngunit handa siyang harapin ang anumang panganib para mabawi ang kanyang pamilya. Ang anting-anting na bigay ni Mang Isko na nasa kanyang dibdib ay nagbibigay ng konting kapanatagan sa kabila ng takot at pangamba na naghihintay sa kanya. Habang naglalakad si Tonyo sa madilim na kagubatan, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga nagawa. Hindi lamang ang takot sa aswang ang bumabalot sa kanyang isipan, kung hindi pati na rin ang matinding pagsisisi sa mga pagkakamali niya sa kanyang mag-ina. Alam niyang ang labang ito ay hindi lang para bawiin sila mula sa aswang, kung hindi para ituwid ang pagkakamaling nagawa niya sa kanila. Sa bawat hakbang ni Tonyo, papalapit sa lugar kung saan niya hahanapin ang kanyang mag-ina, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang konsensya. Alam niyang nagkasala siya. Nasaktan niya si Dalia at muntik niya nang mapatay si Nene dahil sa galit na dala ng sumpa. Pero ngayon, may isa siyang layunin, ang ituwid ang kanyang pagkakamali at muling makuha ang tiwala at pagmamahal ng kanyang pamilya. Habang naglalakbay, ay biglang tumigil si Tonyo sa gitna ng kagubatan. Nag-iisa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napaluhod siya, sapo ang kanyang muka, at naramdaman niyang bumalik ang lahat ng sakit at pagsisisi. Ano ba itong nagawa ko? Bakit ko sila nasaktan? Mahal na mahal ko si Dalia at si Nene. Pero hindi ko na sila sirain. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana sila mapapahamak ng ganito. Napaluha si Tonyo habang iniisip ang mga panahong nasaktan niya si Dalia at si Nene.
Nakikita niya sa isip ang mga sugat na naidulot niya. Hindi lamang pisikal, kung hindi pati na rin ang takot at sakit sa kanilang puso. Ramdam niya ang matinding pagsisisi, pero alam niyang wala ng ibang paraan kundi itama ang lahat. Panginoon ko, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Pero ngayon, gagawin ko po ang lahat. Maituwid lamang ang pagkakamali ko. Ipaglalaban ko ang pamilya ko. Hindi lang para mapawi sila, kundi para itama ang lahat ng mga maling nagawa ko. Habang naglalakad si Tonyo, ramdam niya ang bagong lakas sa kanyang dibdib. Hindi lamang para sa laban sa aswang, kung hindi pati na rin sa pag-asa na magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataon na muling mahalin at protektahan ang kanyang mag-ina. Dahlia, Nene, alam ko nasaktan ko kayo. Pero babawi ako. Gagawin ko ang lahat para maitama ang lahat ng mali ko. Pangako, hindi na ako muling magiging dahilan ng sakit ninyo. Magbabago na ako para sa inyo. Para sa atin. Nagpatuloy si Tonyo sa kanyang paglalakbay. Dala ang lahat ng armas na kailangan niya, pati na rin ang bagong determinasyon sa kanyang puso. Ang kanyang layunin ay malinaw, itama ang pagkakamali at bawiin ang pamilya na minsang nawala sa kanya. Alam niyang hindi magiging madali ang laban, ngunit buo ang loob niyang harapin ito. Dahil sa huli, ang pagmamahal niya sa kanyang mag-ina ang magbibigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. Sa kabilang dako naman, bumalot ang katahimikan sa buong paligid. Ang malamig na hangin ay tila dumaan sa loob ng bahay, habang ang mga mata ng driver ay naging mas matalim at puno ng intensyon. Sa halip na magpakita ng pagsuko, ay ngumiti siya. Isang ngiti na may halong kasamaan at pagkabaliw. Hindi, Dahlia. Hindi kita pakakawalan. Ikaw at si Nene ang magiging bagong pamilya ko. Si Nene ang magiging anak ko. At ikaw ang magiging asawa ko. Hindi, wala kang karapatang gawin yan sa amin. Kayo ang napili ko, Dahlia. Walang makapipigil sa akin. Si Nene ang magiging anak ko. At ikaw ang magiging asawa ko. Ang magpupuno sa nawawala sa akin. Mama, ayoko po sa kanya. Gusto ko na po umalis dito. Hindi mo kami mapipilit na maging pamilya mo. Hindi kami ang pamilya mo. At hindi namin gusto ang ginagawa mo. Tama? Anong alam mo tungkol sa tama? Ang pagkakaroon ng pamilya ang tanging tama para sa akin. At gagawin ko ang lahat para makuha ko yun. Kayo ang magbibigay sa akin ng buhay na nawala sa akin. Hindi mo kami pagmamayari. May sariling buhay kami. At hindi kami ang solusyon sa problema mo. Hindi kayo makatatakas. Wala kayong ibang pupuntahan. Walang ibang magmamahal sa inyo tulad ng pagmamahal na maibibigay ko. Nene, kailangan nating umalis dito. Kailangan nating tumakas. Agad na hinila ni Dahlia si Nene at sinubukan nilang tumakbo papunta sa pintuan. Pero bago pa man sila makalayo, ay mabilis nang kumilos ang driver at nahawakan ang braso ni Dahlia. Hinila siya pabalik na tila mas marahas. Hindi kayo aalis! Wala na kayong ibang pupuntahan! Iwan mo kami! Hayaan mo na kaming umalis! Bitiwan mo, mama ko! Ayoko na rito!
Sa puntong ito, nagkaroon ng matinding tensyon. Kahit na puno ng takot si Dahlia, ay naghanap ng pagkakataon upang lumaban. Nakakita siya ng isang mabigat na bagay sa mesa, isang lumang lampara at walang pag-aalinlangan na ginamit niya ito upang hampasin ang driver sa ulo. Bitiwan mo kami! Natamaan ang driver at bumagsak ito sa sahig. Pero hindi pa rin nawawala ang kanyang galit. Halos wala na sa sarili. Patuloy siyang lumapit sa kanila at handang gawin ang lahat upang hindi sila makaalis. Hindi mo ako matatakasan, Dahlia! Ako ang magiging pamilya niyo! Hindi mo kami makukuha. Hayaan mo na kaming umalis! Habang patuloy ang tensyon, nakahanap si Dahlia ng paraan upang makalayo. Sa tulong ng takot at adrenaline, nagawa niyang buksan ang pintuan at sabay silang tumakbo ni Nene palabas ng bahay. Takbo, Nene! Kailangan nating makalayo! Bilisan mo! Opo, Mama! Tatakbo na po tayo! Habang tumatakbo sina Dahlia at Nene palayo sa bahay, naririnig pa rin nila ang sigaw ng driver na parang tinatawag sila pabalik. Pero sa bawat hakbang na palayo, lalong lumalayo ang posibilidad na bumalik sila. Alam ni Dahlia na hindi na sila maaaring bumalik. Hindi na sila magiging biktima ng isang taong nagkulang sa pag-unawa at pagmamahal. Sa kanilang pagtakas, bitbit ni Dahlia ang pag-asa na makahanap sila ng ligtas na lugar, malayo sa kamay ng taong nagnanais na gawing alipin ang kanilang mga buhay. Sa gabing yun, ang laban para sa kanilang kalayaan ay hindi natapos. Ngunit alam niyang hindi siya susuko hanggang masiguro niyang ligtas silang mag-ina mula sa anino ng kasamaan. Habang patuloy na tumatakbo sina Dahlia at Nene, ramdam nila ang lamig ng hangin na humahampas sa kanila. Nasa gitna sila ng kagubatan. Malayo na sa bahay, pero alam nilang hindi pa tapos ang panganib. Mama, sobrang natatakot na po ako. Saan po tayo pupunta? Anak, magtiwala ka sa akin. Hahanapin natin ang ligtas na lugar. Basta huwag kang bibitaw. Tuloy lang tayo, ha? Hindi tayo babalik doon. Biglang narinig nila ang mga yabag na papalapit mula sa likuran. Kabado si Dahlia. Alam niyang kailangan nilang magtago agad. Pero kahit takot, ay pinilit niyang mag-isip ng mas malinaw para kay Nene. Anak, magtago tayo. Dito tayo sa likod ng mga puno. Hinila ni Dahlia si Nene papunta sa likod ng mga puno at mga damo. Umaasang hindi sila makikita. Habang nagtatago sila, narinig nilang papalapit ng papalapit ang mga yabag. Mama, natitakot po ako. Paano po kung makita tayo? Tahimik ka lang, anak, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi nila tayo makikita. Habang nagtatago sila, dumaan ang driver sa harap ng kanilang pinagtataguan. Huminto ito na tila nagmamasid. Halos mahigit ni Dahlia ang kanyang paghinga. Pilit na pinapakalma si Nene na nanginginig sa takot. Dahlia! Nene! Alam kong nandito lang kayo! Hindi kayo makatatakas sa akin! Lalabas din kayo! Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy sa paglalakad ang driver. Papalayo sa kanilang pinagtataguan. Humina ang tunog ng mga yabag hanggang sa tuluyan na itong mawala. Anak, ligtas na tayo. Pero kailangan pa nating umalis dito. Kailangan nating makahanap ng tulong. Dahan-dahan silang lumabas sa pinagtataguan at nagsimulang maglakad ng tahimik papunta sa direksyon na inaakala ni Dahlia na ligtas. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, pero ramdam niya na mas malayo na sila sa panganib. Sa gabing yun, patuloy na naglakad sina Dahlia at Nene. Pilit na hinahanap ang daan papunta sa kaligtasan.
Sa kabila ng lahat ng takot at pagod, buo ang loob ni Dahlia na iligtas ang kanyang anak. Hindi na sila babalik sa dati. Ang tanging nasa isip ni Dahlia ay ang makapagsimula muli para kay Nene. Isang simula na puno ng pag-asa at kalayaan. Sa bawat hakbang palayo, mas nararamdaman ni Dahlia ang tapang na kailangan nila para magpatuloy. Habang pilit na kumakawala si Dahlia at Nene mula sa malamig na kamay na humihila sa kanila, bigla nilang nakita ang mukha ng taong humahawak sa kanila. Si Tonyo. Parehong napuno ng takot ang kanilang mga mata, lalo na't naaalala nilang lahat ng nagawa ni Tonyo sa kanila. Tonyo, bakit ka nandito? Anong gagawin mo sa amin? Pakiusap. Pagod na kami katatakbo. Hindi na magandang nangyayari sa amin. Mama, huwag na natin siya lapitan. Baka saktin niya ulit tayo. Si Tonyo, kitang-kita ang lungkot at pagsisisi sa kanyang mga mata. Agad na kumalma at pinilit na ipaliwanag ang kanyang sarili. Dahlia, Nene, patawarin niyo ko. Alam ko nagkasala ako sa inyo. Alam kong nasaktan ko kayo. Pero hindi ko kagustuhan yun. Ginamitan ako ng itim na kapangyarihan ng aswang. Hindi ko na kontrolado ang sarili ko noon. Pero ngayon, natanggal na ng albularyo ang sumpa. Hindi niya na tayo masisira pa. Paano kami makasisiguro na totoong sinasabi mo? Paano kung saktan mo ulit kami? Dahlia, Nene, alam ko mahirap maniwala kayo sa akin. Pero tinitiyak ko sa inyo, hindi ko na kayo sasaktan. Nagbago na ako. Ang tanging gusto ko lamang ngayon, iligtas kayo sa lugar na to at ayoko mapahama kayo. Kaya nakikiusap ako, sumama na kayo sa akin. Ilalayo ko kayo sa lahat ng kaguluhang nangyayari sa lugar na to. Si Nene, kahit na natatakot pa rin, ay tumingin kay Dahlia na para bang naghahanap ng gabay. Naramdaman ni Dahlia ang kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Ngunit nakita niya rin ang sinseridad sa mga mata ni Tonyo. Mama, baka totoo na po ang sinasabi ni Papa. Baka nagbago na po siya. Tonyo, kung totoo nga ang sinasabi mo, kailangan mong patunayan na hindi ka na magbabago. Hindi ko kayang ipagsapalaran ang buhay ng anak ko. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko na nagbago na ako, Dahlia. Kung kailangan kong itaya ang buhay ko para sa inyo, gagawin ko. Huwag niyo lamang akong talikuran ngayon. Kailangan na nating umalis dito dahil hindi kayo ligtas sa lugar na to. Si Dahlia, bagamat may halong takot at pag-aalinlangan, unti-unting nagdesisyon. Alam niyang nasa delikadong sitwasyon sila at baka ang pagkakataong ito ang huling paraan para mailigtas ang sarili nila mula sa kapahamakan. Sige, Tonyo, susubukan namin. Pero kapag naramdaman naming may mali, agad kaming aalis. Naiintindihan mo ba? Oo, Dahlia. Naiintindihan ko. Pangako, poprotektahan ko kayo. Ilalayo ko kayo sa lugar na to. Dahan-dahang humawak si Dahlia kay Nene. Sabay silang humakbang palapit kay Tonyo. Bagamat may takot pa rin sa kanilang mga puso, pinili nilang sumama kay Tonyo. Umaasa na ang desisyong ito ang magdadala ng kaligtasan para sa kanilang lahat. Samantala, ang madilim na kalsada ay binabalot ng mga anino mula sa mga puno at ang malamig na hangin ay patuloy na humahampas sa paligid, tila nagbibigay ng pakiramdam ng kasamaan. Tonyo, kailangan nating makahanap ng ligtas na lugar. Ang aswang, papalapit na. Huwag kang mag-alala, Dahlia. Ito na ang oras ng pag-iiganti. Mula sa malayo, ang aswang na driver ay lumabas sa kanyang sasakyan.
Ang kanyang mga matay kumikislap ng kasamaan. Ang kanyang mga pangil ay umaabot mula sa dilim hanggang sa hangin na nagdadala ng amoy ng matinding panganib. Akala niyo ba matatakasan niyo ako? Hindi na ako papayag na maulit pa ang nangyari. Ang iniwan ako ng pamilya ko. Kaya ako sila napatay. Kaya kung gusto niyong wag nang maulit, bumalik kayo sa bahay. Ikaw At mayroon ka pang tagapagligtas. Ano? Babalik kayo sa kanya? Yung demonyong yan? Nais kayong patayin, hindi ba? Bakit alam mo ang nangyari sa pamilya ko? Ikaw ang driver na lumapit sa akin. Nag-alok ng tulong para gumaling ang sakit ko sa tiyan. Ikaw ang nagpainom sa akin ng likido na sumira ng buhay at pamilya ko. Ano? Oo, Dahlia. Siya ang dahilan kung bakit muntikan ko na kayo mapatay. Simula nang pinainom niya ako ng likido, nagbago ang buhay ko. Halos hindi ko na makontrol ang sarili ko dahil siya ang kumukontrol sa akin. Nais niyang sirain ako, tayo, para makuha niya kayo sa akin. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Nang umalis kayo, sumangguni ako sa albularyo. Isinalaysay ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Sa albularyo ko nalaman na ang ipinainom niya sa akin, paraan niya para kontrolin ako. Sa albularyo ko rin nalaman na aswang siya. At sa albularyo ko rin nalaman kung saan kayo maaaring dinala ng aswang na yan. Kaya nasundan ko kayo. Ay, Diyos ko. Salamat po. Mama, sabi ko na nga ba, mabuting tao ang tatay mo, anak. Kinasangkapan lang siya ng masama. Kaya siya nagkaganon. Mabuti at sama-sama kayo. Sama-sama ko kayong kakainin. Katulad ng ginawa ko sa pamilya ko. Hindi kasi sila nakinig sa akin. Gusto nila akong iwan. Matapos nilang malamang isa akong aswang. Kayo sanang mag-inang ipapalit ko sa kanila. Kaya lang, ayaw ninyo. Kaya pagsasama-samahin ko kayo, papatayin ko kayong lahat! Hindi ko papayagang mangyari ang gusto mo. Ipagtatanggol ko sila hanggang kamatayan. Kung malusutan mo ang gagawin ko, Ano nga? lasapin mo ang bagsik ng aking itim na kapangyarihan! Ang hangin ay lumalakas at ang mga anino mula sa mga puno ay lumalaki na parang mga pangil na nag-aabang. Ang bawat pag-ugong ng hangin ay nagdadala ng mga piraso ng dahon na lumilipad sa paligid na nagdadala ng malamig na panginginig. Inilabas ni Tonyo ang anting-anting at ang liwanag mula rito ay kumikislap ng makapangyarihang aura. Hindi ako natatakot sa'yo! Matakot ka sa hawak ko! Yeah! Ah! Oras na ng paniningil! Pagbabayaran mo ang muntikan mo ng pagwasak sa pamilya ko! Pati ang pagpatay mo sa pamilya mo! At sa iba pang biktima mo! Matapang ka! Tanggapin mo ang lupit ng aking kapangyarihan! Ang laban ay agad na sumabog sa gitna ng kalsada sa liblib na gubat. Ang aswang na driver ay naglalabas ng isang malakas na pangil. Ang bawat galaw ay puno ng kasamaan at lakas. Si Tonyo ay naglalabas ng malakas na suntok. Ngunit ang aswang ay mabilis na umiiwas. Ang kanyang mga paggalaw ay parang mga alon ng dagat. Iyan lang ba ang kaya mo? Ang aswang ay mabilis na nagbabago ng posisyon at sa isang galaw, pinakawalan niya ang isang malakas na sipa patungo kay Tonyo. Ang sipa ay tumama sa tagiliran nito na nagdulot sa kanya ng isang malakas na pagbagsak sa lupa. Sa kabila ng sakit, agad siyang bumangon na may dugo ang labi at nanginginig na binti. Ang kanyang mga matay naglalabas ng determinasyon at ang kanyang mga kamay ay nanginginig
ngunit matatag. Hindi ako titigil. Ipaglalaban ko ang pamilya ko! Ang aswang ay muling naglabas ng mga pangil na parang mga talima. Sinusubukan niyang mahuli si Tonyo sa bawat pagkakataon, sa bawat pag-atake. Ang aswang ay nagpapakawala ng mga malalakas na tunog at ang hangin ay puno ng mga tunog ng pagsabog ng mga sangat dahon. Tonyo! Mag-iingat ka! Ang labanan ay nagiging mas intense. Ang bawat suntok ni Tonyo ay tinatanggap ng aswang ng may hindi natitinag na lakas. Sa isang matinding pagsisikap, pinilit ni Tonyo na mahawakan ang kahinaan ng aswang. Ngayon ang katapusan mo! Sa isang huling pagsusumikap, nagbigay si Tonyo ng isang malakas na suntok na tinamaan ng anting-anting ang tiyan ng aswang. Ang anting-anting ay naglabas ng isang malakas na puwersa. Nagkaroon ng liwanag at usok. Ang aswang ay napatumbas sa lupa at ang kanyang anyo ay nagiging usok na naglalahos sa dilim. Hindi ka na makakapaminsala pa! Tatapusin na kita! Hindi! Hindi maaari ito! Ang aswang na driver ay unti-unting nawawala. Ang kanyang anyo ay nagiging usok na unti-unting naglalaho sa dilim. Ang mga anino mula sa mga puno ay bumabalik sa kanilang tahimik na anyo. Ang hangin ay humuhupa, nagiging maluwag at tahimik. Ligtas na tayo. Wala na tayong dapat ipag-alala. Salamat, Tonyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin alam kung ano mangyayari sa amin. Salamat po, Papa! Ang galing mo po! Ang lakas mo! Sa ilalim ng malamig at madilim na gabi, bumalik ang katahimikan ng kalsada. Ang mga anino na noon ay nagmumula sa mga puno, ngayon ay humuhupa. Ang hangin na dati puno ng pag-aalala, ngayon ay humihinga ng katahimikan. Ang banta ng aswang na nagbibigay ng takot sa kanilang mga puso ay naglaho na at tila sumabog sa malalim na dilim. Si Tonyo, hingal na tumingin sa mag-ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at tapang. Ang mga anino sa paligid ay unti-unti nang bumabalik sa kanilang normal na anyo, habang ang mga bituin sa kalangitan ay nagniningning at tila nagsasabi ng bagong simula. Nagyakapan ang mag-anak. Ang kanilang mga muka ay puno ng pasasalamat at kapayapaan. Sa pagtatapos ng isang mahirap na laban, natagpuan nila ang kanilang kaligtasan sa ilalim ng bagong umaga. Ang kalsada na dating puno ng takot ay ngayon nagiging tahimik. Isang simbolo ng bagong pag-asa at pag-unlad. At sa wakas, sa ilalim ng lumiliwanag na kalangitan, muling nagkaroon ng kapayapaan ang kanilang mundo. Ang gabi ay nagbago mula sa takot patungo sa bagong umaga.